Ako po si Michelle Suliman, artist sa likod ng Midday Mandala Art. Nagsimula ako noong 2018. 7 years na po ako nakatira dito sa India. Kapangasawa ng Indian, kaya po ako nakapag-stay dito. 2018 nung nag-start ako sa pag-art, parang naging hobby ko lang din siya. Nabuo ko yung Midday Mandala Art dahil sa mga taong sumuporta din sa akin. Nung may mga bumibili, tapos binibigyan nila ako ng awards. Nag-start yon nung nag-stay ako sa India, na lagi akong mag-isa. Tapos walang trabaho, walang magawa. Naisip ko na gumawa ng bagay na makakapagpalibang sa akin. So, nag-start ako sa pag-sketching. Simula nung nag-sketch ako, nakita ko siya sa Pinterest. Ginaya ko lang hanggang sa nakuha ko yung pattern na nakikita ko. Pinagpatuloy ko lang hanggang sa may isang Indian na gustong bumili ng art ko. Nagustuhan niya. Tapos nabigyan ko siya ng ah, parang inspirasyon na ipagpatuloy yung paggagawa ng art. Naging hobby ko siya na naging small business na rin po ngayon. Dahil sa mga suporta po ng mga Pinoy, ng mga Indians na rin po. Simula nung nakabenta ako, pinagpatuloy ko siya. Tapos marami na rin po mga vloggers yung na-feature ako. Tapos share nila sa mga videos nila na may isang Pinay dito sa India na gumagawa ng art na marami ding nagbibigay ng credits. Bilang isang Pinoy, dala-dala ko lang yung pagiging creative, yung puso ng Pinoy, kung paano tayo mga Pinoy na bibigyan natin ng puso yung bawat gawa natin. Hindi lang basta tayo gumagawa ng or lumilika ng isang bagay, pero yung puso natin, pag nagbibigay tayo ng um, work or ng isang bagay, laging may tatak ng Pinoy. Ako si Donna. Ang current position ko dito ngayon is Business Development Manager sa isang US-based company. But we do have an office in Delhi. So, pero yung office na yun, parang andun lang yung accountant namin. So, dun lang parang yung payroll. Pero, syempre, manggagaling pa rin sa US yung payroll namin to New Delhi. Tapos sila na yung, kasi lahat kasi ng ano namin dito, ng employees namin is from India. I graduated as a respiratory therapy. So parang wala talagang hindi align lahat ng ginagawa ko hanggang ngayon. Kasi sabi rin ng asawa ko na parang, bakit hindi mo ituloy as medicine, ganyan. Sabi ko, no, mag-aaral na naman. Sabi ko, hirap. Sabi ko, so from Pinas, Medrep, tas I jumped to Mascot. Ang ano kasi ng mga Pilipino is adaptability. Madali silang maka-adapt sa culture, madali silang maka-adapt sa work environment. Ilagay mo yan sa isang forest, mabubuhay yan. Kumuha lang yan ng prutas, kakain, mabubuhay yan. I mean, sa akin, yung thinking ko na parang, hindi ako after sa sweldo, gusto ko yung ginagawa ko. So, pag gusto mo kasi yung ginagawa mo, ano yung dedicated ka, hardworking ka, so, you can work with integrity. Doon na follows. Kasi, kung makita mo yung resume ko, hindi ako hindi ako mabilis na nagre-resign sa isang trabaho. Kasi nga, kumbaga parang gusto mo yung ginagawa mo eh. Yung dedication talaga siguro ng mga Pilipino. Kasi di ba minsan, kahit nga simpleng, I am not looking down on the like housemaids or domestic helpers, shall I say. Iba pa rin yung bond ng mga Pilipino kahit anong posisyon mo eh. For me kasi, success I cannot categorize based on your position titles or job titles. I can categorize being a successful if you overcome struggle, hardship. If you overcome, you go through everything, you're successful. So, I cannot categorize talaga based on job titles. I categorize success as parang if you go through a hardship or overcome a struggle, that is success. So that's what I know being a successful person. Even yung simple help
even offering a simple help, that is a success for yourself, right? Na parang, oh, nabigay ko to sa kanya. Successful ako dito. Doon lalabas yung never sumuko ang Pilipino. As long kahit disable yan na hindi makalakad, gagapang yan para maka-survive. Never silang susuko. Wala pa akong kilalang Pilipinong sumuko.